Ang trapiko sa Cambodia ay napakamagulo. Huwag magtaka na makakita ng mga taong nakaupo sa bubong ng sasakyan dahil sa opinyon ng mga katutubo, ang pag-upo sa bubong ay magiging ligtas at mas mura. Kasing taas ng kabundukan ang mga truck na kargada ng mga kalakal, tila na puno hanggang sa hindi na maikarga. Tungkol sa pagsunod sa batas trapiko, ang batas ay nag-uutos na ang pagmamaneho ng motorsiklo ay nangangailangan lamang ang taong nakaupo sa harap ng sasakyan na magsuot ng helmet at ang mga pasahero na nasa likod ng manibela ay hindi na kailangan magsuot ng helmet. Gayunpaman, maraming mga kaso ang hindi nagsusuot ng helmet. Naka-helmet lamang ang mga Cambodian para wag silang pagmultahin ng traffic police. Sa dilim at sa gabi, kapag walang traffic police, hindi na sila nagsusuot ng helmet. Sa pangkalahatan, ang mga tao dito ay nagsusuot lamang ng helmet dahil natatakot sila sa pulisya ng trapiko, hindi dahil nagmamalasakit sila sa kaligtasan ng individual. Sa totoo lang, nakikita ng mga karamihan sa Cambodian ang mga ilaw ng trapiko bilang isang dekorasyon na ginagawang mas maganda ang kalsada. Maraming tao ang hindi gumagalang sa mga ilaw. Dire-diretso silang sasakay. Kung mahuli sila ng pulisya ng trapiko, pagmumultahin sila ng hindi bababa sa 5,000 reals, $1.25 para sa isang pagkakamali. Siyempre, hindi ka bibigyan ng pulis ng multa sa ticket para sa presyong ito. Mas sisingilin ng mga dayuhan depende sa gustong singilin ng traffic police. Kung ikaw ay isang mamamahayag o isang malaking tao na nagtatrabaho para sa gobyerno, kung gayon ang pulisya ay mas maaaring maging maluwag. Karamihan sa mga driver ng Cambodian ay hindi pa nakakapag-aral sa driving school o may hawak na lisensya sa pagmamaneho. Hanggat sila ay nagmamayari ng isang sasakyan, ay maaring gumamit ng manibela at accelerator, ay pakiramdam nila handa na silang magmaneho. Ang pagkakaroon ng mga problema sa paningin o iba pang kapansanan ay hindi problema sa mga driver sa bansang ito. Hindi rin problema ang edad. Madalas makikita ang mga taong wala pang 18 taong gulang na nagmamaneho. Nagmamaneho ang mga Cambodian sa magkabilang gilid ng kalsada, habang ang mga kalapit na bansa tulad ng Thailand ay nagmamaneho sa kaliwang bahagi at ang Vietnam ay nagmamaneho sa kanang bahagi. Sa Cambodia, pinipili ng mga tao kung aling direksyon ang kanilang gagamitin depende sa kung gaano kabilis nito hahayaan silang makarating sa kanilang destinasyon. Kapag nagmamaneho sa Cambodia, dapat mong patuloy na asahan na may isang taong pupunta sa maling daan sa isang kali at lalapit sa iyo na bumubusina at nagkasabi sa iyo na payagan mo sila na parang ikaw pa ang gumawa ng mali. Ang pinakasikat na sasakyan sa bansang ito ay ang tuk-tuk, isang tricycle na may cabin. Sa mundo, maraming iba't ibang pangalan ang tuk-tuk tulad ng badya, tricycle, mini taxi, lap. Sa Cambodia, ang tuk-tuk ay karaniwang nakakabit lamang ng isang cabin sa likuran ng kotse na may nababakas na hood. Ang cabin ay may matingkad na kulay, isang upuan sa harap ng bangko at isang upuan sa likurang bangko. Salamat sa maniobra na ito, ang tuk-tuk ang pinakasikat na transportasyong pang-urban at available sa karamihan ng mga probinsya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga turista sa Cambodia sa halip ng mga taxi. Sa kabisera ng Phnom Penh, gagastos ka ng humigit kumulang $1 to $2 para sa isang maikling tour at mga $10 to $15 lamang kung gusto mong maglibot sa lungsod buong araw. Sa partikular, kahit na ang mga presyo ng tuk-tuk na ito ay hindi pare-pareho, dapat mo pa rin tanungin ang presyo ng pamasahe bago ka sumakay.